Magandang gabi at welcome back no sa ating vlog. Okay, so ngayong gabi pag-usapan naman natin yung panic attack o yung tinatawag nating nervyos at saka itong anxiety attack na tinatawag natin kasi nga nakaka-experience tayo niyan no bilang ako dati na hyperthyroidism, hypo na ngayon. Yes, sagutin na natin na experience ko po yan and hindi ko po yun hinulaan ha. Yun po ay na-diagnose sa akin. Okay, so tara, pag-usapan natin. Okay, so paano ko ba nalaman na meron akong anxiety o yung tinatawag natin na panic attack, nervyos, no? Mga ganyan. Nung una, bago ko ma-diagnose ng hyper, madalas ako parang ba yun? Nagugulat ako. Alam mo yun, yung wala ka namang dahilan. Bakit ka nagugulat ng gano'n? O bakit ka parang natatakot ka ng ganyan. No? So, fast forward tayo. Okay? Ditong nagkagamot na ako. Andiyan na yung top D, yung ano nun. Well, yes. Nagpa-check up po ako sa isang psychiatrist. No? So, sinabi sa akin na meron kang tawag dito anxiety attack, no? So hindi naman ako binigyan ng gamot, so tinuruan ako kung paano i-manage yun. Okay, ngayon sinabi ko ngayon doon sa endocrinologist ko. So si endocrinologist naman pinaliwanag din sa akin kung bakit ako nagkakaroon nun, kasi nga ganito nga yun guys, yung thyroid natin kasi responsable din siya sa ating mga mood, no? May mga mood swing tayo minsan para tayong nakakaramdam ng emptiness, loneliness, no? Just because mayroon tayong thyroid problem, no? Yung explanation sa akin ni Endo. Sabi ko, okay. Kaya minsan may time na para tayong tulala o kaya naman parang minsan na ayaw kong kumilos ngayon, nalulungkot ako, o kaya naman para talaga akong walang-wala. Ganon ko siya i-describe, yung para akong walang-wala. Okay, ano ba ang ginagawa ko every time na mararamdaman ko siya? Kasi dati ganito, may time na, halimbawa, nakaupo lang tayo ng ganyan, no? Naka-engine seat ako. May pakiramdam ako na para akong umuuga, para akong gumaganyan, no? Tapos parang minsan lumilindol. Wala naman lindol. Okay? May time din na parang ito, damit natin, parang medyo gumagalaw. May ganun pakiramdam. Tapatin na natin kayo. Tapatin ko na kayo, no? Ganito. May isa akong episode na pumunta ako ng ER noon. Okay, pumunta ako ng ER sa Pilipinas. Sabi ko, para akong aatakihin sa puso. Kasi nga, yun yung iniisip ko. Yun yung tumatakbo sa akin na para akong aatakihin sa puso. Baka mamaya mauwi sa stroke, mauwi sa kung ano pa man, no? Okay. Pumunta ako ng ER. Andun yung mga kaibigan ko. May doktor, syempre may mga nurse. Ang ending, pinagtawanan lang ako. Okay, umuwi ka na, ganito pala ang situation mo, yung ECG mo, yung blood test mo, normal naman, blood pressure, normal. So, kaakibat yan ng tinatawag nating panic attack. Okay, so yun yung nangyari, hindi umuwi ako. Okay, tapatin na natin ngayon. Hindi po tayo mamamatay pag inaatake po tayo noon, ha? Ang sabi sa akin ni Endo, isipin mo talaga na may sakit ka noon. Eh, hindi naman totally itanim sa utak. But again, meron po tayong panic attack. I-acknowledge ba natin? Ganong level. So, paano daw bang gagawin ko kung nararanasan ko yun? So, umuupo ako. Upo muna ako, ganito, no? Simpleng upo lang. Pag i-inhale, exhale ako, yung 4 seconds. Labas sa bibig, 4 seconds. Uulitin ko ulit. Siguro hanggang sa makalimang cycle ako. Ganun ulit. No? Dahan-dahan lang. Tapos, kung hindi ka naman parang matutumba o kaya mo naman, kumuha kang malamig na tubig or maghilamos ka. Ako ginagawa ko, nagbabasa ako ng yelo sa mukha, hinihilamos ko. No, ganun. Ganun yung technique na ginagawa ko. Kasi ganito ang nangyayari, guys, no. Pag dumadating yung panic attack,
umiinit itong dulo ng tenga ko. Okay? Umiinit yan. Mainit. Tapos pag ginanong ko, nararamdaman ko dito yung init. No? So, now, I understand. Okay? Hindi ka mamamatay, hindi ka atakihin. Lalo naman kung alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang problema sa puso o ano pa naman, no? Okay lang. So, umuupo lang ako, relax. Okay? So, ngayon, ang advice din sa akin ni Endo, sabihin mo rin yon sa asawa mo o kaya doon sa mga kapamilya mo. Well, sinabi ko sa wife ko, no, na pagka nakakaramdam ako ng ganito o kaya minsan kung nararamdaman ko yung loneliness, emptiness, pabayaan mo lang ako. O kaya yung minsan para akong tulala, no, minsan kasi may time na gano'n na minsan titingin lang ako ng gano'n. No, kaya na nakaupo lang ng ganyan. Mga 5 minutes na medyo para akong tulala. Minsan tatawagin niya ako na, "Daddy, oh, ba't parang tulala ka?" Ay, sasabihin ko, "Hindi, pasensya ka na. Medyo iba lang yung pakiramdam ko." Naiintindihan na niya. Ngayon, ito lang din naman yung payo ko, no, doon sa mga kapamilya po natin na nakakaranas din ng panic attack, anxiety attack, wag naman nating aawayin. Oo, kasi syempre mahirap din naman yun. Sisigawan mo na, "Oh, tulala ka na naman. Ano ka na naman?" Wag naman ganun. Kasi baka mamaya yung sigaw mo, yun yung nakakapagpa-trigger sa kanya. Okay? So, ganun lang, no? So, tayo naman bilang pasyente na nakakaranas din ng ganun, maging vocal po tayo do sa ating mga kapamilya o sa ating asawa, mga anak, no? O pabayaan mo lang si daddy, si mommy. Magiging okay din yan after mga 10 to 15 minutes. Magiging okay din yan, no? So, ganun lang naman. Again, kung nakakaranas po kayo no, tapos pupunta ka ng ER, pauwiin lang po tayo niyan. Sabi, ba't nandito ka na naman? Wala ka namang sakit, no? So, may mga therapy naman sa ating ipagagawa or i-advise. Again, paglilinaw, I'm not a doctor, no, na nagbibigay ng advice. Isa lang po din akong pasyente na nagbabahagi ng karanasan ko bilang isang may hyperthyroidism noon, hypo naman ngayon. So, na-overcome ko naman yung anxiety pagka ngayong sa stage ko ngayon, nakaka-experience pa rin naman. Umuupo, titingin sa magandang view, then that's it. 10 to 15 minutes, iinom ng malamig na tubig, maghihilamos, okay naman ako. No? So, mag-i-inhale, exhale lang po tayo. So, wag po kayo mag-alala. Lahat naman po ng nararamdaman natin, valid po. Okay, kung ang pakiramdam mo ngayon, nalulungkot, natutuwa, o kaya minsan akala mo wala kang kakampi sa mundo, valid naman po yung ganong pakiramdam. Okay? Basta keep in mind, hindi po tayo mamamatay ng dahil sa ganong panic attack. Ha? Relax lang, umupo. Okay? Inhale, exhale. Wag nang isipin na nabasa ko kay Google, nabasa ko kay ganito. Okay? So, huwag niyong isipin yun. It's fine. No problem. Okay? Kung pinababalik tayo ni doktor sa ganitong buwan, sa ganitong petsa, o di bumalik lang tayo. Okay? So, ganun lang. Ha? Okay na okay tayo. Very good. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kasi thyroid po ang pinag-uusapan natin. Maliban sa pagtibok ng puso, no, at saka sa metabolism natin, responsible din po kasi ang ating thyroid pagdating sa ating mga emosyon. Okay, so hanggang dito na lang. Magandang gabi. Sana nakatulong yung video ko. At saka mag-ingat po tayo lagi. Mainit ang panahon ngayon dito sa Pilipinas. God bless and mabuhay po tayong lahat.